po ako. May bago na po akong pamilya, may bago na po akong mami. Hayaan niyo na po ako sa kanila. You heard it loud and clear, Dolores. Anak mo na ang nagtataboy sa'yo. Ang sama-sama ko sila. Naalala niya lahat ng mga sinabi ko sa kanya. Pinamumuhian ako ng sarili kong anak. Tama po bang ginawa ko? Na kayo po ang pinili ko. Dolores is a bad person. Tama na kami ang pinili mo. Isa para sa apat! Apat para sa isa! Elisa! Kala namin nagbago ka na pag-uwi mo galing Amerika eh. Ako pa rin yung Elisa na kasama niya ng ilang taon. Huwag mo nang hintayin makasal ka pa kay Victor to extort money from him. You better convince him to buy shares from our company. But what about our income statement? I can fake them. Okay, send me the documents. And I'll see what I can do. O mga bata, baka meron pa kayong gustong orderin, ha? Wala na po. Busog na po ako. Me too! Ako po, serve na po ako. May bago pa po kasi nanay ko to. O ikaw, Tom. Baka meron ka pang gustong kainin. Sabihin mo na sa akin. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Tom, are you okay? Kailangan ko na mag-number 2 eh. Ay nako, Tom. Takaw-takaw mo kasi. Ilabas mo na nga yan. Baka diyan ka pa magkalat eh. Saan ba yung banyo dito? Halika, dali. Sasamahan kita dun. Mga bata, okay, alis dito, ha? Sandali lang. Apo. Dali. Lisa, bakit parang biglang nalungkot ka? Kanina, saya-saya lang natin eh. Kasi, tapos na yung araw natin. Kakahiwalay-hiwalay na naman tayo. Sana nga, katulad ka ng tayo ng dati. Hanggang kailan natin gusto, pwede tayo magsama-sama. Bakit ba kasi si Ma'am Victor at Aling Isa yung pinili mo? Eh kung bumalik ka na lang kaya kay Aling Dolores, eh di sana magkakasama pa tayo dun, tsaka doon ka pa nakatira. Lisa, kung iniisip mo na iniwan ka ng nanay mo dahil ayaw niya na sa'yo, nagkakamali ka. Mahal na mahal ka kaya niya. Saksi kaming lahat sa pangungulila niya sa'yo nung nawala ka. Ito nga oh, itong notebook mo ayaw niya ipagamit kay Tom-Tom. Yung mga notebook ko to ah. Gusto niya pa rin niyang itago. Sa maliit na bagay na magpapaalala sa'yo, tinatabi niya. Oto, sigurado ko ba okay na yung tiyan mo? Sobrang nabusog nga po ako sa nilibre niyo eh. Salamat po ha. Ma'am Victor, kahit ano pong negatibong narinig ko tungkol sa inyo, di pa rin po ako naniniwala. Kasi isa pa rin po kayo sa pinakamabait na taong nakilala ko. Sana nga po, nagkatulungan kayo ni Chang Dolores eh. Sorry po ah, hindi ko na po napigilan tong bibig ko. Kasi gusto ko po talaga kayo magkatuluyan ni Chang Dolores. Bakit nga po ba hindi? Alam mo, Tontong, ang bawat tao, meron nakalaan para sa kanya. Ako kay Izel. Ang Tiang Dolores mo, darating din para sa kanya. Sana naman po, wag yung pumaporma sa kanya ngayon. Hindi ko siya type para kay Chang Dolores. Feeling ko may kakaiba. Pero wala naman po siyang ginagawa sa akin. Bakit nga po ba ayaw ko sa kanya? Ayoko nga po sa kanya, kaso nga lang, boto ang lahat ng tao sa kanya. Sakit kay Chang na magkaiwalay kayo. Kaya siguro kahit man lang sa alaala, gusto kanya makasama. Nay, hanggang kailan po ba dala ng nanay na kangaroo ang anak niya sa bulsa niya? Hanggang lumaki ng lumaki siya hanggat hindi na siya kasya dun sa bulsa ng nanay niya. Alam mo na, sana nga ako may bulsa din ako eh. Para hanggang ngayon, dala-dala pa rin kita. Nay, di na po ako kayang bitbitin. Malaki na po ako eh. Alam mo na, kahit kasing laki pa kita, naku, bibit-bitin pa rin kita. Kasi ayoko mawalay sa'yo. Nay, nagtakot po ba kayo magkahiwalay tayo? Oo naman. Alam mo, yun nga yung pinakakinakatakutan ko. Ang mawalay sa'yo. Nay, huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po tayo magkakahiwalay kahit kailan. Love po kaya kayo. Love you din po, anak.
Alam kong mahal mo pa rin ang nanay mo. Kaya sana huwag maisara yung puso mo sa kanya, Elisa. Kahit anong merienda, Rex. Sige, bibili na lang ako. Sige. Dolores! Dolores! Oh, Roman. Pwede ba tayo mag-usap ng saglit? Oo naman. Bakit? Tungkol saan? Tungkol kay Rex. Napansin ko kasi madalas na pagsama mo sa kanya. Ano nang masama doon? Magkaibigan naman kami. Iba ugali niya pag kayo magkasama. Paano mo naman nasabi yun? Ilang beses na rin kami nagkausap. Parang gaspang ng ugali niya. Pabalang sumagot. Mainam siguro kung kilatisin mo muna siya bago mo siya pagkatiwalaan. Hindi naman natin alam yung tunay na pagkatao niya. Di ka lang pala pulis eh, no? Hukom ka rin. Alam mo, hindi mo ako kilala. Kaya wag mo akong uhusgahan. Eh ano, pinag-iingat ko yung kaibigan ko sa mga taong di namin kakilala. Malay ko ba kung nagbabait-baitan ka lang kay Dolores? Isang araw ka pa eh. Ano ba gusto mo siraun? Teka. Huwag nga kayong mag-away dito. Respetuhin niyo naman yung bahay ko. Eh, bastos yung pulis na yan eh. Rex, tama na. Magpalamig ka na muna. Ako na muna kakausap dito. Sabihan mo yung kaibigan mo. Hindi porkit pulisan, hindi ko papatulan yan. Ganyan ka mo. O yan, Dolores. Nakita mo na yung tunay na kulay niya, lumalabas na. Roman, ano bang gusto mong sabihin niya? Gusto mo ba matuwa siya sa sinabi mo? Oo, siga siya, pero hindi ibig sabihin masama siyang tao. Mabuti yung pinapakita sa akin ni Rex, kaya pwede ba wag mo siyang siraan sa akin? Napaalalahan lang kita dahil magkaibigan tayo, Dolores. Hindi ko kailangan ng pagpapaalala mo. Okay. Respetuhin ko yun. Sige. Kung di mo kailangan pagpapaalala ko, di pababayaan na kita. Sige, Dolores. Hindi ka na makakarinig sa akin tungkol kay Rex. Elisa, anak. Masaya ka ba kanina nung nakita mo mga kaibigan mo? Eh, bakit parang malungkot pa rin yung mukha mo? Kaya lang po, pagod lang po ako. Sige, anak. Bibilisan na ni tatay para makuwi na tayo sa bahay, ha? Sige. Higa ka muna dyan. Rex, pagpasensyahan mo na si Roman ha kung hinusgahan ka niya agad, hindi kayong pakilala. Okay lang yan. Malamang may tama rin sa'yo yun, kaya nagselo siguro. Naku, magkaibigan lang kami nun. Lalaki rin ako, Dolores. Alam ko yung mga ganyan. Hindi ko naman siya masisisi na magkagusto sa'yo eh. Ganda ka. Mabait. Rex, gabi na. Tara na, umuwi na tayo. Sige. Chang! Chang, Dolores! Oh! Mga bata! O bakit kayo nandito? Pinapatawag po kayo ni tatay. Saka, saan ba kayo galing? Bakit kayo ginabi? Hindi kayo makasagot. Ay, nagkita po kasi kami ni Namang Victor at Elise. Ha? Talaga? Paano? Magkwento naman kayo. Paano? Aksidente lang po, nagkita kami ni Lisa sa eskwela nila kay Tom. Pumayag si Victor na magsama-sama kayo. Opo. Sabi niyo pa nga po, hindi daw po kami sangkot sa gulo niyong matatanda. Kaya okay lang daw po magkita-kita kami. Magkikita pa ba kayo uli? Baka pwede namang sumilip. Okay po, Aling Dolores. Sa una po, sisilip-silip lang po tayo. Tapos sa susunod po, tatanungin na po namin si Lisa kung pwede ka na namin isama. Sana pumayag. Rex, sige ha. Uuwi na kami. Magkwento pa kayo. Ano na ba ang tsura niya ngayon? Ang ganda po ng damit niya. Tapos ang bango-bango niya. Tapos Talaga? Buisit. Magkakabati pa yata yung mag-ina.
Oh, akala ko ba nalulugi na ang kumpanya mo? Eh bakit ang ganda pa rin ng income statement mo? Oh. Okay, gets ko na. Kawawang Sir Victor. Akala ko pa naman nakahanap na siya ng babaeng totoong magmamahal sa kanya at hindi sa pera. You know, I really don't want to do this. But I have no choice. Mahal ko si Victor. Pero mas mamahalin ko siya kung bubuhayin niya ang pamilya ko. Akala ko pa naman pwede ka nang kumampante. Hindi pa pala. Mukhang magkakaroon pa ng reunion ng mag-inang Dolores at Elisa. At pag nagkataon, kulong ka na, goodbye Dolores ka pa. Eh, bakit naman kasi sa dinami-dami ng babae, yung pag nanay ng kinita mo ang pinupunteriya mo? Alam mo kung trip mo talaga yung mga babaeng may anak na. Ang dami-dami naman dyan eh. Hindi naman siguro lahat ng nanay, kinita mo na yung anak, hindi pa be. Migil ka kakakabel mo dyan. Dolores ang gusto ko. Hindi ko siya kayang bitawan. Alam mo, Rex, hindi kita pipigilan sa gusto mo. Sige, kapitan mo ang babaeng yan. Pero ipapaalala ko lang sa'yo. Nakita ka ni Elisa. At kapag nag-cruise ang landas nyo, kakadiga mo dyan kay Dolores. Kalabaw sa bagsak mo. Kung mag-alala, plano ako. At alam man yun, Sige, Greg. Magkita na tayo mamaya. Okay. Victor Guison. Magkakalala ba tayo? Hindi. Magkakakilala pa lang. Ako si Rex. Boyfriend ni Dolores. Boyfriend ka ni Dolores? Bakit? Nakakapagtaka ba yun? Hindi naman. Sorry. Ano ba sadya mo dito? Ba't ka pumunta dito? Alam ko kwento ni Dolores. Alam ko na ex mo siya. Pinanakan mo. Tapos ngayon ayaw mo ipakita yung bata. Kwento niya lahat sa'yo yun? Hindi ako nagpunta dito para mapagkwentuhan sa'yo. Pero pareho tayo ng gusto. Gusto nating ilayo si Elisa kay Dolores. Alam mo, okay na kami. Nakaka-move on na kami ni Dolores. Unti-unti na niya natatanggap na hindi niya makikita yung bata. Tapos bigla kayo magpapakita. Ilalabas mo yung magpipinsan. Lalo siyang umaasa na mababawi niya sa inyo si Elisa eh. Alam mo, wala akong plano ibalik kay Dolores ang anak ko. Gusto ko lang maging maligaya ang anak ko. Yun lang. Mas magiging masaya tayo kung ilalayo mo yung bata sa amin. Ako na bahala sa girlfriend ko. Nung una, nag-aalangan pa po ako kung lalapit pa ako kay Lisa. Pero nung nagkita-kita po kami, siya pa po yung unang yumakap sa amin. Buti hindi siya nagbago, no? Buti hindi siya nagbago nung umuwi siya galing Amerika. Akala ko hindi niya kayo papansinin eh. Akala ko social na siya eh. English-Englishin kayo eh. Sana nga po, huwag siya mahawaan magka-arte ng kaklase niya doon sa Greendale. Greendale? Greendale? Yun ba yung eskwelahan niya? Opo, Chang. Maganda yun ah. Mabuti naman maganda yung eskwelahan niya. Alam niyo, natutuwa ako na maayos pa rin kayo magpipinsan pagkatapos na nangyari sa amin ni Elisa. Chang, huwag po kayong mag-alala. May pag-asa pa pong magkaayos kayo ni Elisa. Alam niyo po, kunento ko nga po sa kanya na yung lumang notebook niya, tinatabi niyo pa po. Siguro po, naramdaman niya po kung gaano po siya ka-importante sa inyo. Dahil po, simpleng notebook niya po, tinatago niyo pa po. Chang, mamimiss din kayo nun. Tingnan nyo, isang araw, babalik na lang dito yung si Lisa. Nako, Tom. Huwag niyo nang hilingin yan. Mas maganda yung ganito. Tahimik yung buhay ng tiyang. I want to expand the resort business. That's why I need more investors. So I'm giving you a copy of the recent financial status reports para bukas makasabay ka sa meeting niyo with my cousin. Here you go. Dugot laman ko, gagamitin ko para magkapera? Ganun na ba kababa ang tingin mo sa akin? Na mukha akong pera?
Kung mukha akong pera, di sana noon pa man pinaako ko na sa'yo si Elisa at hinututan na kita. Pero di ba anong ginawa ko? Nagtrabaho naman ako na maayos para mapalaki siya. Hindi ako lumapit sa'yo. Sinungaling. What? I'm sorry. Pwede iwan mo na lang muna to dito. Mamaya ko na lang re-reviewin. I'm sorry. Marami na ako iniisip. It's okay, honey. Relax. Okay. I'll be outside now. I'll talk to Odette about the wedding. Okay. Okay, love you. I love you. Ito nga, oh. Itong notebook mo, ayaw niya ipagamit kay Tumtum. Yung mga notebook ko to ah. Gusto niya pa rin niyang itago. Sa maliit na bagay na magpapaalala sa'yo, tinatabi niya. Sakit kay Chang na magkaiwalay kayo. Kaya siguro kahit man lang sa alaala, gusto ka niyang makasama. Alam kong mahal mo pa rin ang nanay mo. Kaya sana huwag mo isara yung puso mo sa kanya, Elisa. Di mo pala ako kinalamutan, inay. Bilib din talaga ako sa'yo eh. Talagang kinausap mo si Victor. Eh paano kung nakilala ka niya na ikaw ang kumidnap sa unika-iha niya? Hindi ko lang siya basta nakausap. Napakiusapan ko pa. Iba ka talaga pare. Taas na dalawang kamay ko sa'yo. Sabi ko na sa'yo, may plano ako, di ba? Wala ka ng tiwala sa akin eh. Ngayon, mas kampante na ako na hindi kami magkikita ni Elisa. Dahil malabong magkita na sila mag-ina. Ibang klase din yung boyfriend ni Dolores, no? Daig pa yung aso kung makamar ka ng teritoryo. Bakit hindi pa sabihin kay Isel yung sinabi ng lalaki yun? Para makapag-ingat din siya. Ayoko na siya mag-alala, malapit ang kasal namin eh. At isa pa, katulong ko naman si Rex para mapag-iwalay mag-ina. Napakasinungaling ni Dolores na yan. Sinasabi niya pa sa akin na wala na siyang buhay kundi si Elisa na lang. Ano yun, para maawa ko sa kanya? Para ibalik ko sa kanyang bata? Bakit? Binalig mo si Elisa? Hindi naman, di ba? Para hindi ka pa rin niya nautakan. Pero sinasabi sa akin ng boyfriend ni Dolores, wala siyang planong tantanan ng anak ko. Na to the point na kaya niyang pakidap ulit ito. Bakit hanggang ngayon, pare, ginagalit na ako? Bakit wala na siyang ibang magawa kundi galitin ako, buwisitin ako? Pero naniniwala ka ba sa sinasabi ng lalaki yan, pare? Eh, di ba ngayon mo lang siya nakilala? Ano naman mapapala niya kung mag-iimbento siya ng kwento? Para matanong nga kita, bakit ba sobrang nagagalit sa ginagawa sa'yo ni Dolores? At sobrang naapektuhan sa babaeng yun? Hindi ka naman siguro magkakaganyan kung wala kang pakialam sa kanya. Ba't sa to sa'yo, pare? Hindi kaya para may nararamdaman ka pa kay Dolores. Kaya ka naapektuhan sa mga ginagawa niya sa'yo. Para umamin ka nga. Hanggang ngayon ba, si Dolores pa rin ba nasa puso mo? Of course not. Kung may nararamdaman ako sa kanya, alam mo kung ano yun? Pagkadismaya. Dahil wala siyang ginawa sa akin, kundi isahan ako sa mga lahat ng kasinungalingan niya. Pero ngayon, pare, hindi na ako maiisahan pagdating kay Elisa. Dahil hindi na niya makakausap si Elisa. Kahit anong mangyari. I can sense it in his voice.
affected siya na meron ng boyfriend si Dolores. Baka naman napaparanoid ka lang. Alam mo, ang babae bago ikasal, maraming kung anong-anong pumapasok sa isip. No, I don't think so. I know Victor, and I know when he's lying. Alam ko na hindi lang inis ang nararamdaman niya kay Dolores. Huwag ka ngang mag-alala dahil hindi makakapasok sa inyo si Dolores dahil hawak mo si Elisa. Alam mo kung ako sa'yo, pag-iigihan ko na lang ang pagiging ina sa kanya. For as long as you have her, hindi makakasingit sa inyo si Dolores. Ganda ng anak ko. Sana po masamahan niyo po ako sa unang araw ko sa school. Hanggang sa masanay po ako doon. Anak, I'm sorry I need to go to Batangas eh. Pag-aaralan ko kasi yung business resort ng Mami Izel mo. Tsaka dito naman siya para bantayan ka habang wala ako. Ha? Okay lang? Okay lang. Good morning! Ano Mami Izel mo? Wow! Are you ready to go to your new school, sweetheart? Hi. Oh, let's go! Ano? Paano? Mag-iingat kayong dalawa, ha? Kiss mo ng tatay. Let's go! Can you text me when you get to the resort? Okay, promise. Let's go! Malate ka pa. Ayun na, nandito na tayo sa school mo. Excited ka na ba? Teka lang ha, kunin ko lang yung bag mo. Si Elisa. Here you go. Hindi niya mapipigilan si Dolores na makita si Elisa. Anak niya kaya yon. Nung umalis nga si Elisa, halos araw-araw pumupunta yun dito, makita lang yung anak niya. Ang sabi ni Mami Zel, niwan ako ni Inay. Di pala totoo yun. Victor, pagod na nga ako sa pagpapakananay sa anak mo. Kahit minsan nahihirapan ako sa ugaling squatter niya. Izel, kung di mo kayang pakasama ng anak ko, hindi kita pipilitin. Bakit hanggang ngayon di pa rin siya nagkakaroon ng bagong boyfriend? Baka naman di niya magawang palitan si Mang Victor dahil siya pa rin ang gusto niya. Ikakasal na pala sila.